Ngayon po mga kabisnes, isang mapagpalang hapon sa ating lahat mga kabisnes na minamahal. Mas po kayo mga kabisnes. At yun po mga kabisnes, gagawin ko lang itong aking motor mga kabisnes kasi may problema yung wiring niya mga kabisnes. Wala siyang headlight. Ngayon sinilip ko rito, meron ako napansin na may wire na maluwag. Di ko lang alam kung ito talaga ang problema niya. Parang naglulos kasi ito kasi tinanggal na ito ni Bogie nung mga nakaraan mga kabisnes. Kasi nga ang problema ito nung nakaraan mga kabisnes, hindi ko na kasi nai-vlog yun, pero nabura ko mga kabisnes. Nai-vlog ko ito noon pero nabura ko kasi yung video na yon, kaya hindi ko na i-upload mga kabisnes. Nung ako'y pumunta saan ba kami, may pinuntahan kami ni Mingay papunta City Hall. Yun po yun, mga time na yun, papunta City Hall mga kabisnes. Habang tumatakbo kami ni Mingay ay bigla itong namatay sa daan. Habang tumatakbo kami biglang napatay yung makina. So hindi ko alam mga kabisnes kung ano ang dahilan bakit namatay bigla Samantala kakapagas ko pa lang naman. Marami naman siyang gasolina, pinagasan ko yun siya ng 200 noon time na yun. Tapos biglang nawala mga kabisnes naming minamahal. Yung namatay yung makina. Sabi ko, nangyari? So wala kong choice kundi tumawag sa mga kasamahang mga kagwangs. At nai-rescue ako ni Bogie mga kabisnes. Kinarga ito sa yung kulong-kulong ni Ate Dada kasi yun ang dala-dala ni Bogie na sidecar, yung malaki. So saktong-sakto talaga rin kasi ang kasya sa doon sa sidecar. So ikinarga na ito, dinala namin dito. So yun na nga, dumating kami dito sa Falcon at sinuri namin yung gasolina, yung tangke. Tapos yung pati dito sa pinaka nito yung filter, may filter kasi ito dito mga kabisnes sa ilalim na to. Filter kasi yan may diyan. Nililinis namin yan. Tapos yung tangke, tiningnan namin yung gasolina, siyempre ma-check. May napansin kaming doon sa gasolina nung may kapirasong kunti lang naman na may nahalo ang tubig kaunti. Sabi ko baka yun ang problema. So nalinis na namin ni Bogie itong pinaka-filter nitong sa gasolina na papunta yan sa tawag nito dito sa karburador. Dito papunta yan yung nandoon. Kumbaga bago pumunta sa karburador, sasalain muna niya doon kung may dumi para pagdating dito malinis. So yun na-ibaklas na namin. Tapos sunod, tinanggal namin lahat ng laman ng tangke, ng gasolina, tinanggal namin para malinis na rin, no? So okay na, nalinis na namin. So pinaandar, ayaw pa din. So ang unang-una kong hinala talaga ng mga time na yun nang namatay sa gitna ng daan ito ng makina niya, ang unang-unang hinala ko talaga ng spark plug. Tiningnan din namin ni Bogie, tinanggal namin yung dyan, spark plug. Tiningnan, nilinis yung dyan sa may pinakabukana. Ala pa rin, ayaw pa rin umandar. Yung sabi ni Bogie, okay pa naman ang spark plug, maganda pa naman. Sabi ko, ano kayong problema nito? Dahil okay pa naman daw yung spark plug. Kasi pagka sinipa mo yung kinikik mo para may tinitester yan, ginaganyan, tinitesting dyan. Nag-spark naman, malakas ang kuryente. Kumbaga, may kuryente na pumapasok, pero ayaw niya umandar. So ngayon, tiningnan ni Bogie, kaya nabaklas ito, binaklas niya ito, mga kabisnes. Nung binaklas niya ito, tiningnan dito, baka may problema lang dito sa wiring dito sa susian. Wala naman si Bogie nakita na dito, tinester niya po yan So wala naman. Then, ayun na nga, no? Tapos mayroong kaibigan ni Macmac na hindi may alam din naman sa motor yun. Sabi daw ni Macmac na baka pwedeng masilip yung motor ni Papa kasi ayaw umandar
chinik na yun, may tumingin na rin doon, ayaw pa din. Di sabi niya, sige nga, titingnan natin. Ang unang tiningnan niya, ito spark plug, mga ka-business ko. Nung tiningnan niya yan, sabi niya, nakita niya sa pinakabukana pa lang. Sabi niya, ano na ito? Kung na ito, kinalawang na, sabi. May tama-tama, may daladalang spark plug yung kaibigan ni Mac. Kinuha niya, tinanggal niya yan, tapos pinalitan. Nung sinay pa, isang sipa lang, mga ka-business, under kagad. Sabi ko, salamat. Ibig sabihin, spark plug, tama yung hinala ko nandun nga sa ano. Sabi ko, baka spark plug. Yun na, sa madaling salita, spark plug lang talaga problema. So okay naman, nagagamit ko na nga po ngayon itong mga ka-business kanya lang, noong ikinabit ko na itong, kasi nung iniwan nila to, nakaganito pa ganito ba, nakakuan pa. Di inano ko yung ilaw. Sabi ko, ba't wala na siyang headlight? Wala nang ilaw ba yung headlight? Sabi ko, anong nangyari? So binuksan ko. Ang napansin ko ito, mga ka-business, ito siya ito yung napansin ko. Kasi pag isnok, pinagpipit-pit nila ito Ngayon, pagka siniksik mo siya rito, ganyan, parang loose contact sa mga ka-business. Ito yung isa sa pinanghinalaan kong may problema. Ito. So ngayon, gawaan ko siya ng paraan ngayon yan. Baka sakali, baka sakaling tama yung hinala ko. Baka ito lang. Gawaan ko siya ngayon ng paraan. Pero bago yan, mga ka-business, ay tatrabahoin ko muna ito. Ito kasi maluwag din. Kung bakit dito nagka-problema dito, mga ka-business. Ano ito natamaan ni Dudong to sa tricycle, mga ka-business. Naka-center stand tong ganito yung motor. Nung pagliko ni Dudong, kasi yung sidecar ni kay kuya din yun yung sidecar dyan. Ginagamit din lang ni Dudong yun madalas. Pagliko ni Dudong doon, kasi kinuha niya yung sidecar nga kasi yun ang gagamitin. Pagliko na tamaan ito ng sa sidecar doon sa side ng gulong, tinamaan ito, natumba ito, mga ka-business. Ito yung nangyari. Yan nasira po yung ilalim niyan, mga ka-business. Ngayon ito yung gagawin ko ngayon. Tapos katapos dito, ito naman headlight, aalamin ko to kung tama nga ba itong nakita ko, kung iba ka ito lang ang problema, yung wiring na to. Baka sakali maayos. Kasi headlight na lang ang problema, kasi sa makina walang problema makina nito, mga ka-business. Walang problema makina nito. Malakas at matining pa rin ang boses na ang tunog nito. Wala tayong dapat ipag-alala. Kahit saan to pwedeng dalhin, okay to. Ito lang, ilaw. Hindi man po pwede tayong malis ng walang headlight, mga ka-business. Kasi pagka tayo na checkpoint o di kaya tama yung halimbawa LTO ang mahirap yun pag wala kang headlight. Kailangan kasi talaga yan, di natin alam pag umaalis tayo, paano kung inabuti ng gabi, wala tayong ilaw. So ito ngayon ang tatrabahuin ko, mga ka-business. Sana maging okay, kasi yung bumbilya na nandito ay tinitingnan ko na po tinitingnan ko na ito mga ka-business wala naman siyang pundi talaga kasi hindi naman talaga to pundi nung namatay itong makina nung time na yun. Hindi naman to pundi, hindi ginagamit ko talaga to, gumagana ito. Nagulat na lang ako ngayon kailan na under na sana, wala naman siyang ilaw. So tiningnan ko, makikita naman natin dito, masisipat naman, mga ka-business kasi tinitingnan mo lang may mga wire na maliliit niya sa loob. Wala, okay, wala siyang problema. So ibig sabihin, nandito sa linya ang problema nito. So ito yung tatrabahoin natin, mga ka-business na minamahal. So yun po, pakisamahan nyo po ako, mga ka-business na minamahal. Right? So wala akong cameraman. So tabayanan nyo lang po. Ipakita ko na lang mamaya kung pagkatapos nito, pag natapos natin magawa to. So ipakita ko na lang mamaya, mga ka-business. Babalikan po namin kayo. Right? Paraan to, gagawin ko na ng paraan to. Kaya kong
daw ang paraan niya. Kasi wala na, isa na lang ang kumakapit oh. Dito na lang sa kabila, dito wala eh. Lagyan ko muna siya ng maintipan kasi plastic naman itong lalim eh. Maintipan muna tapos lagyan natin ng grease. Ibang grease ko mga para-paraan lang ito, para-paraan lang yan. ano kasi dito yung tawag nito pa open wire kasi ano to mga business. Tandaan ko na to dati to nung hindi ko makita ang susi dito ako nagkukundim, gumawa ako ng linya para mapaandar ko siya ng direct
na susi. Kaya nagkaganito dito. Nawala yung electrical tip patanggal. Ilagyan natin ulit mga ka-business. Okay na. Ito talaga pag wala na akong ibang luluda dito. Ito talaga may problema mga business. Ito talaga. So ngayon, ang gagawin ko dito. Isin ko lang. Bukan na natin itong wire na ito. Maraming salamat po pala kay Ma'am Lulu. Yung regalo niyo po sa akin na tools ay talagang napapakinabangan ko talaga ng gusto mga ka-business. Thank you po talaga Ma'am Lulu. Yan. Ito yung tools niyo po na pinagalob sa akin. Pati itong GoPro, itong ginamit ko po ngayon. Thank you talaga. Nagagamit ko talaga ng gusto mo. Thank you. God bless po sa iyo, ma'am. Ingat po kayo dyan palagi, ma'am.
Pag hindi pa to, hindi na talaga dito ang problema. So at least, tinaray natin mga ka-business. Kasi ito yung una ko nakita na maluwag eh. So sa halip na di sakit yung isusuksok, hindi na. Kumbaga, inipit na natin yung wire mismo, inipit natin pa ganun sa lata. Kasi isa ganun din. Ganun din naman linyahan mga kabis, ganun pa rin naman yun. Di suksok lang yung una, di suksok. Kaya lang kung suksok nga, medyo nagdulo siya. Maluwag. So ito, ipitin natin itong wire na ganito. Isang ganyan. Para sigurado hindi siya mag-load. Nakaipit na yan.
ng loob. May ano, meron siyang putol na wire doon sa ilalim. Kailangan siya ng hinang. So ngayon, ang pinakatabis na gagawin doon, mga kabisnes, papalitan siya ng sakit na buo. Sakit na buo. Kasi nung naputol yung wire doon, may ano pala siya, loose. Kanina may hazard pa siya. Ngayon, pag i-hazard mo, wala na yung isang linya, oh. Wala na po mga kabisnes. Isang hazard lang, pero yung isang signal na lang gumagana. Yung sa hazard niya wala na. Pero meron naman siyang right, tapos left. May left siya, left and right meron pagka yan dito. Pero yung hazard wala na po. Tapos yung headlight dito, papalitan siya ng buong sakit. Yung isang buong ano niya, sakit na mga kabisnes. So no choice talaga. Ito, nagawa ko na. Itong pinaka-dashboard niya. So sa speedometer, okay na mga kabisnes na nagkabit na. So wala tayong ibang buwan dito kundi papalitan. Tapos hanggat maaari palitan ng mga bagong wire. Kasi marami na mga dugtong-dugtong doon sa ilalim. Yun ang pwedeng gawin mga kabisnes. Pero sa ngayon, wala muna kasi malayo pa yung sweldo natin mga kabisnes ng minamahal. So hanggang dito lang muna mga kabisnes. Pupunta muna ako sa labasan. Papalitan ko yung isang bumbilya rin sa likod kasi hindi gumagana pundi mga kabisnes. Bili lang ako ng bagong bumbilya katulad nito. Kasi yung bumbilya nito mga kabisnes, yung mga sinauna style, ang totoo hirap na siyang hanapin. Hirap na kasi ang karamihan ngayon kasi yung hindi ganito, yung parang suksok na lang. Wala na yung ganito, wala na yung mga ganito, mga lumang modelo kasi ito mga ganito klaseng ilaw. Yung mga bago kasi ngayon, parang isisiksik mo na siyang ganyan, flat dito sa dulo. Ganyan. So kasi mga old model na klase, hirap maghanap, no? Pero mayroon naman akong ano na ito, tindahan na pwede kong puntahan. Doon ako lagi bumibili pagka napundi yung ganito ko, yung signal light. So ngayon, pupunta tayo doon kasi napundi na rin. Pupunta tayo sa labas para mabilhan ko po yun. Para mayroon akong signal light, left and right man lang, mayroon. Importante kasi yun eh. Kaya lang, wala talaga tayong ilaw. Hindi siya pwedeng ibiyahe sa gabi kung mga kabisnes. Alright mga kabisnes, babalikan po namin kayo. So ayan po mga kabisnes naming minamahal, ayun, napadala ko na dun sa labas mga kabisnes. Pinalitan ko yung bumbilya ng signal light. Pero yung sakit na sinasabi ko mga kabisnes ay siguro itong sahuran na lang mga kabisnes, tsaka ko siya bilhan. Para bago talaga mga kabisnes naming minamahal. So yan po mga kabisnes, hanggang dito na lang yung vlog ko, simpleng vlog mga kabisnes naming minamahal. Salamat po sa inyong pong suporta. God bless po sa ating lahat mga kabisnes. Support lang po natin palagi mga kabisnes. Kabisnes official siyempre, kabisnes family, Papa Dins TV, Mrs. Kibi official. Yan. At siyempre mga kabisnes, ang mga kagwangs, no? Ang yung abang lingkod, Kagwang Bukni official, mga kabisnes naming minamahal. At siyempre yung Beran Lito official, Editor Daryl official. Yan. So yun po mga kabisnes naming minamahal. Support na rin natin ang mga reactors ng ating kabisnes family. Ano po? Reactors ng kabisnes family. Salamat po ng napakarami. Birabanat lang po tayo mga kabisnes. Alright.
mayroon